Bugis, Rainbow, or Arch, or Cave siya. Okay, so, dito tayo sa Dahomey Mountain at sa taas ng sa taas na bahay sa Western Upper Galilee Region. Okay? So, ayan ang Keshet Cave o Rainbow Cave o Arch Cave. And tingin kayo doon sa kabilang bahagi, yung may tower na yan. Yung may quarry area, yung taas na bahagi na yan. So, yan ay kabila na po yan, kapitbahay natin ng Lebanon. So, ibig sabihin na sa Israel-Lebanon border po tayo. At yung babang bahagi na yan, especially yung baba ng tower na yan, yung may Mediterranean, dyan tayo pupunta, yung Ras Nikra, that is 8 kilometers away from here, going sa head of the grotto, so yung Ras Nikra. Okay, at hindi lang yan, itong babang bahagi na to, so yan po yung Betsit Creek, so ang baba niya na yung Mushab, okay, at tawag dito, background at napakaganda yung view ng Mediterranean Sea. So yung karagatan ng Mediterranean yan, yan nakikita nyo, hanggang doon papunta yung Ako, o Old City of Ako, o Acre. Okay, but tayo ay nandito ngayon sa Western Upper Galilee Region. Now, bakit nga ba tayo nandito sa Keshet Cave? So tulad ng sinabi ko po sa inyo, nandito na yung ebidensya ng Keshet or ng Rainbow Arch Cave. Okay, so alam nyo ba yung kwento dito? Sino pong familiar sa legend? Alam nyo po yung legend? Hindi. Ibig sabihin po ng legend ay katang-isip. Ano naman katang-isip? Bakit? Kasi nandito na tayo sa ebidensya. So, sabi ko sa inyo kanina, huwag nyo nang dalhin lahat ng kayamanan ninyo dito. Bakit? Ano kayong meron dito? Kasi unang-una, kapag marami kang dala, makaka-relate ka dito. Kaya tingnan po ninyo yung mga gamit ninyo. Seryosong usapan, hindi mo nagbibiro. Okay? Bakit? Kasi mayroong isang legend noon dito, may isang grupo ng mga bandits. Pagka sinabi yung bandits or magnanakaw, okay? Siyempre, alam na ninyo trabaho ng magnanakaw. So, lahat ng mga bumibisita dito sa bundok ng Adamit ay kanilang inaabangan pagkatapos kanilang ninanakawan. Oo, sa makatwid, yun ang kanila talagang hanap buhay. Ngayon, so lahat ng pumapanik dito ng mga bisita, turista, kanilang ninanakawan, inuubos nilang kanilang ang mga gamit, at lahat ay kanilang kinukuha. Ngayon, sa araw, siguro dahil marami silang na-hijack, marami silang nanakawan, no? Ay nanaginip ngayon ng isang magnanakaw. Ang sarap ng tulog niya. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, no, merong nagpakita na isang propeta. At ang sabi ng propeta, doon sa magnanakaw na ng katulog, magbago ka na at magbago na kayo. Kaya ang ginawa, syempre sa kasarapan ng tulog niya, malamang nasa kalagitnaan na, nasa rising intonation na, biglang nagpakita yung propeta, nagising siya ngayon bigla, naalimpungatan. So nung naalimpungatan at nagising na siya, ginawa niya, hinanap yung kanyang mga kaibigan, mga kasamang magnanakaw, at sinabi niya, kailangan na nating ayusin ang ating buhay, magbago na tayo, at wag na nating gawin yung ating ginagawa. Sa makatwid, gusto niya nang kasama yung mga kaibigan niya na sila ay magbagong buhay na. Ika nga. Okay? Magbagong buhay. So, nangyari, nung sinabi ng magnanakaw na yun, nung nanaginip sa mga kaibigan niya, alam niyo po ang ginawa nila, ang reaksyon na, hindi po sila naniwa. Bakit? Panaginip lang yan. So, walang hindi yan totoo. Tikal-tikal ka, burit-burit lang ba? Hindi totoo yan. Burit-burit. Maniwala ka. Karamihan po, ininsist Burit-burit talaga lang. itong nanaginip na kailangan na nating umayos, ayusin ang ating buhay at bitawan ng ganitong bagay. Bakit? Sapagkat ang pagnanakaw hindi maganda. Nakon, masama po yun. So, itong nanaginip, siya talaga ay nagdesisyon ng umaklas sa grupo at magbago, ayusin ang kanyang buhay. Okay? At alam niyo ba, bago mangyari ang pinaka exit niya doon, kumbaga bago siya bitawan ng kanyang mga kaibigan, sabi niya, sige, kung yan ang gusto mo mangyari sa buhay mo, ayaw mo na, umaaklas ka na, kumakalis ka na sa ating grupo, sige, ibibigyan namin ng gusto, pero may huli kaming kahilingan. Ano kayang kahilingan niya? Ba't ipatay niyang gamit niyo? Okay? Ano Sabi niya, kahilingan? sige, pinapayagan ka namin umalis, pero gawin natin sa huling pagkakataon ang ating huling, Pagnanakaw. ang ating huling mission, Huling mission, magnakaw. kung okay lang sa'yo, kapalit ng iyong pagkaklas ay tayo ay magkaroon ng huling missions. Kaya, ang ginawa nito nga, nagdesisyon na magbago sa sige, gawin na natin para nang sa gayon ay matapos na at talagang desidido nga siyang magbagong buhay. So, sabi ng mga kaibigan sa akin, kung okay lang sa'yo, tumayo ka riyan.
Pagkatapos ikaw ang maging lookout, kapag may paparating, abisuhan mo kami. Ibig sabihin, para hindi halata na sila ay may plano sa mga darating na mga bisita at akit dito sa bundok katulad natin. Sabi niya, May tatago watch- muna kayo naging dyan. watcher Pag siya. kami paakit na, sabihan mo kami, abusuhan mo. Ginawa naman itong nagdesisyong magbago na magnanakaw. Sige, ako ang lookout. So, ang ginawa nila ng mga kaibigan, malamang nakatalikod itong kanilang kaibigan habang may papalipit o maakyat na sasakyan papunta sa bundok na ito. Ang ginawa nila, tinangka nilang itulok yung kanilang kaibigan. Bakit? Kasi syempre, nawala na sa, kung mga all for one, hindi pwede, walang iwanan, ika nga. Ginawa nila, itinulak ang kaibigan, pero ano nangyari? Nagkaroon ng twist ng miracle. Ano yung miracle na nangyari? Nung kanilang tangkang itulak ang kanilang kaibigan na nagdesisyong magbago, ang kasama ng pagbagsak ng kuwebang iyan ay walang iba kundi yung mga kaibigan niya na ayaw magbago. Okay. So, sa makatwid, nailigtas siya. So, tingnan nyo, ano yung reflections po natin? Pansin nyo, sa panahon ng Bible, sa Old Testament times, especially sa Book of Genesis, chapter 9, sa panahon ni Noah, ano ang sabi ng Panginoong Kristo kay Noah? Sabi niya, pagkatapos ng malaking baha ng unos ng inyong buhay, ng inyong pamilya, magpapadala ako ng rainbow. Rainbow. Kaya siya naging rainbow. Yun Ano? ay Okay. palatandaan o covenant ng Panginoong Kristo kay Okay. Noah at sa kasangkatauhan na hindi ko na muling lilipulin ang mundo. Kaya pansin niyo, yung rainbow, ang ibig sabihin ng rainbow ay pag-asa. Pag-asa. Tama. Kaya pag may rainbow, Kaya sabi nakita ng niyo anong matatanda, ginawa? mag-wish ka daw. Yung plano ng mga kaibigan na magnanakaw na siya. Kapag lumabas ang rainbow, hindi sila mag-wish Kaya ka. ang isa lang ang paalala Yun sa pala akin. yun ang Kung ano. ang buhay mo ay nailiko-liko, may pag-asa pa pong ayusin ang buhay mo. Kung ikaw ay Amen. may asawa at nakalimutan mo na yung asawa mo nasa Pinas at lumiko ka, may chance pa pong ayusin. Maayos pa Mayroon yun. pang pag-asa. Lulundag ka pa. Hindi pwede. For better lang sa mag-asawa kaya for better and worse. Hindi pag naging worse, ay wala na, nag-break na kamo. At ito naging, Pupunta na sa kabilang pintuan. di ba? So kasi ginawa ko naman sa latinong asawa. Ano niyo po yun? And even sa buhay, sa bawat isa, hindi naman isa pinapataman. But the reality, we have to check ourselves. Especially, this is the land of milk and honey, the Satan, kung saan lumakad ang Panginoon. We have to walk upright or directly. Bakit? Kasi ang Nakon. buhay maikli lang po. We do not know what will happen tomorrow. Amen. Tingin yung magnanakaw, ano nangyari? He was being saved. And look at, doon sa nag... Wow! Saan tayo magtatago? Uy, baboy! Dito lang tayo. Yan na nga. Naputol yung aking live dahil nag-alarm. Tutuloy. Tutuloy ang live. Yan, picture taking na po. Nadine! Ay, akala ko lang wala. Naputol po ang aking live kanina kasi nag-alarm. Ang nagbabadyang gera po, mag-start na naman. Kaya ito ang aming trip na may alarm. Uy, ingat kayo dyan. Ingat, ingat. Huwag kayong magalaw. Ano nangyari? Sige. Huwag kayong magalaw dyan. Nakatakot. Bakit parang sobrang kapinete? Ano? Price road. Ito ang mga turista. Oo nga. Matatapang. Kahit may alarm. Dalawa kayo dyan. Kahit may alarm, nag-tour pa rin. Pinag-shade kasi yung ganitong mga tree. Mainit na. Tandaan po kayo dyan, ha? Huwag tumalikod. Ito po yung banner. Oh, kanya-kanya. Sino pong gustong mag-ano ng banner? Ay, diretso po yung katawan para medyo matakpat po tayo tingnan. Yan, mahaba-haba sana yun. Hindi na sana ako mag-i-edit. Kaya lang nag-alarm kasi. Okay lang, okay lang. Kayo po kayo. Ayan, tawag na rin ang aking amo. Nakat ang aking video kasi tumawag ang aking amo. Nag-alala din siya sa akin kasi nag-alarm. Mag-i-start na kasi na naman kasi ang
gerahan dito sa Israel. Kaya nag-start may 12 emergency alarm ngayon habang nasa bundok kami. That's it. Enjoy lang at least. Ano pa yan? Kakayanin pa yan. Daming dialog sa tingin sa natin na yan. Parang gusto ko na magpapantay siya. Ang dami nila. Sige, ikaw na. Ay, hindi, ayun. Sige, kasama niya. Wala nang na-post yun. Parang kinipig. Yung isa, yan man doon sa taas. Mm. Yung siguro makainin niya yung ibo. Maghuhuli siya o maghuhuli siya. Ayun. Yun ang ginipig yun ang doon sa taas. Wala na, lahat ng picture na. Ayun, ayun. Yung sinasabi nila. Okay na. Ang profile. Ay, pang profile. Picture, picture. Ay! Ay, tusok ng pit. Ano nakalagay sa ha? Kaya nga dun, sinasabi ko sa anak na siya rin ang napapagod. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya lagi niya sinasabi, ay, oo. Kita mo yung ganun, yung paliwanag mo yan kay Bella, parang ayaw maniwala sa kanya. Sinabi ko na yan sa kanya, parang ayaw niya maniwala na hindi na, Kaya nga parang hindi na makakadaan yung sila Jeline sa ano. sa gabi. Mingming! Andiyan ka pa rin, Mingming. Hi, Mingming. Natakot ka rin sa alarm, Mingming. Kasi nag-alarm na. Dito ka pa rin. Takot ka sa alarm. Pilipino talaga. Yan ang mga trippers ng mga Pilipino. Inter-Israel pala yung nag-alarm kanina. Makakaganda. Ibang community ka naman. Palagi sa bundok eh. Tara na, tama na dito para matapos yung... May picturean kita. Bilisan mo. Mukhang maganda dito sa tuktok, no? No, punta ka doon.